Finally, nasa ikatlong yugto na po tayo ng ating serye na pinagatan natin Finally. And dito na po natin tatapusin yung serye na meron po tayo ngayon. And pagka sinasabi po itong finally, may napanood po akong trailer. Nakita mo ba yung trailer natin? May picture ba tayo dyan nung kay Superman? Yan. So dito, na-excite ka nung nakita mo yung trailer na magkakameron na po ng panibagong movie ni Superman. Sino po dito? Kilala mo si Superman? O kung hindi mo kilala si Superman, si Commander Bawang. Yan, yung mga 80s na 90s. Tandaan niyo pa si Commander Bawang? Si Commander Bawang, kalaban ng mga aswang. Hindi niyo ba? Si Herbert Bautista yun. Pero pagka nakikita ko po yung yung mga trailer na ganyan, na-excite po ako. Kasi yung trailer po, ginawa po yan according to Google and according to Mark. It generate excitement and anticipation. Tama ba? Pagka may nakita kayo na trailer, sino dito nakakapanood kayo ng mga trailer? Ba't may mga trailer? Ba't may mga paramdam? It gives us excitement and anticipation. Or it provide us also a preview of the story. But when we look into the Bible, yung Old Testament po at yung New Testament, pag binuksan po natin, ang pinagkaiba lang po ng ng Malakay. Ng Malakay at ng Matthew po ay isang page lang po ng libro. Pero kung titingnan po natin, ang diferensya po nito ay 400 years of God's silence. Nanahimik po ang Panginoong Diyos kaya hindi po talaga siya nagsalita. Kaya pagka inano mo, ano ba yung tunay na Biblia? Di ba? May mga gano'n na tanong. Kasi ang daming Biblia ang naglipa na. May mga apokaliptos, mga ganyan. Ito ba'y kasama sa Biblia? Pero kung titingnan po sa oras, sa panahon, kung yung pong libro ay nalathala o naisulat nang hindi po nandun sa panahon na 400 years of God's silence, hindi po siya kasama sa Bible po. Kaya pagkatingnan po, how many books lang po tayo sa Bible? It's only 66 books na meron po tayo, kung nagtatanong po kayo. Pero ang gusto ko pong i-emphasize, the excitement. Bakit ang Panginoong Diyos ay hindi nagsalita ng 400 taon? Palagay niyong bakit kaya? Kasi it was the introduction o ito yung introduction ng pagdating ng ating tagapagligtas. It gives us excitement. So siguro sa atin dito yung merong mga yung nung mga bagay ngayon, yung 'di ba yung iba pagka manonood kayong magpro-propose ng marriage, 'di ba gano'n? Unang-una nag-aaway-away kunwari tapos biglang, "Will you marry me?" Ah, o yung sa atin yung yung baby shower o baby reveal gender reveal. Sabi, "Oh, buntis ka pala." "Oh, hindi busog lang." 'Di ba yung gender reveal? Pero ang naka-excite dun yung pagdating mismo nung pero and it gives us anticipation and na darating ang ating Panginoon na si Jesus na tagapagligtas. Grabe parang sino dito yung last yung kagabi, yung nung simbang gabi, yung huling raffle natin, pinatagal pa, Tapos tapos ang nanalo walang iba kung hindi nung lumabas yung nanalo and that's also the Bible. Bakit pinatagal ng Panginoong Diyos? And when dumating po ng Matthew, ipinakita dun yung generation of people. Sabi nga dun sa 17 verse 17, 14th generation, another 14th generation, and 14th generation, tsaka dumating po ang ating Panginoong tagapagligtas. And today, let's all stand up and let us read the book of the Bible in Matthew, that truly it reveals
who Jesus into us, that Jesus is the Messiah, our Savior. Matthew 1, verse 1 to 17, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez, Sarah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Ram, and Ram the father of Aminadab, and Aminadab the father of Nashon, and Nashon the father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David the king. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asaph, and Asaph the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and Joram father of Uzziah, and Uzziah the father of Jotham, and Jotham father of Ahaz, and Ahaz father of Hezekiah, and Hezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amos, and Amos father of Josiah, and Josiah the father of Jehoniah and his brothers. At the time the deportation to Babylon. And after deportation to Babylon, Jehoniah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Asor, and Asor father of Sadok, and Sadok the father of Akim, and Akim the father of Eliud, and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Matam, and Matam the father of Jacob, and Jacob father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. So all the generation from Abraham to David were 14 generation, and from David to deportation to Babylon, 14 generation, and from deportation to Babylon to the Christ, 14 generation. Let us pray. Lord, thank you that it's you, Lord, who's speaking to us today. We pray, God, that as your sons and daughter, we understand, Lord, that this genealogy have a importance, a very big importance, because you show in many people na nandito po, sa daming pangalan po na nalathala at nandito, tunay na ipinapakita mo kung sino ka sa aming Diyos na ikaw ay tapat. Dalangin namin, like what you did to Abraham, that you said to him, that because of his lineage, he will bless all the nations. And even to David, in his line, you will establish the eternal kingdom. We pray for the day, as your sons and daughter, we inherit all the blessing that's coming from you. Thank you, Jesus, for dying on the cross, that as we receive you as Lord and Savior, there's assurance of fulfillment of your promise. That as your sons and daughter, it is you who give us the victory upon victory into our life. We are a conqueror, not because of us, but because of you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen and Amen. So ang haba, no? Paano ba naman hindi haba? Pagka tinaste mo yon, 14 generation and 14 generation and 14 generation. Ito po ay listahan ng lahat ng pangalan po ng mga ninuno ng Panginoong Jesus. Kung titingnan natin, is about 700 years bago po na-fulfill ang napakaraming pangako. Eh, sino po dito natutuwa kayo? Sino po dito meron kang ninuno? Yon. Dati po, yan. Pero honestly, di ba? Dati nung ano po, nung bata ako, lagi na lang ako napagkakamalang ampon. Kasi yung tatay ko po, parang 75% Chinese.
So dahil 75% Chinese siya, minsan sasama niya ako sa farm, pagkasama niya sa amin sa farm, magbubunot kami nung mga damo. Sabi niya, "Oh, Taweng tanggalin natin itong mga damo para pagdating ng mga kapatid mo, ito ay magiging Carabao grass na." Gano'n po yung pag-ano, talagang bubunot kami. So minsan mainit na, nandun pa rin kami. Si tatay pagka nainitan, nagmumukhang ano, namumula-mula, nag nagmimistiso kasi nga Chinese, eh. Pagka ako, sobrang itim ko. Tapos kumain kami dun sa kainan, sabi nung ano, "Manager, sino 'yan?" Sabi ng tatay ko, "Anak ko." Eh, baka naman anak ng katulong 'yan. Ang sakit, sabi ko. Tapos minsan lulukuhin pa ako, anak daw ako nung ano, ako daw ay napulot lang. Kaya ngayon sinasabi ko dun sa mga anak ko, eh. Pero for me, bakit kaya gano'n? Until the time bumisita ako nung 10 years old ako, bumisita ako dun sa side ng mother ko, dun sa mga Bisaya. Nakita ko, kumuha ako, Bisaya pala ako. Kaya pala ganito yung ilong ko. Dun ko na-appreciate yung identity kung sino ako. Kaya kayo dito, natutuwa ba kayo sa itsura niyo ngayon? So alam na natin kung sinong sisisihin natin, bakit? Pero honestly, 'di ba? It established the identity of who you are, tama ba? Are you proud of being Alandidi? Parang lagi ko sa mga ano, "You're Alandidi, you're Babista, you're Pornobe." Ay pagka nakita mo yung tatay ni Mark, ay hindi mo na kailangan hanapin, kamukha-kamukha ni Mark. 'Pag sumayaw din nung kasal ni Mark talagang, ay Mark na Mark. And same thing to us. This is a importance po dun sa genealogy ng Panginoong na binasa natin in Matthew. Sino dito nung binabasa mo itong Matthew, ini-skip mo? Kasi yun, pare-parehas tayo 'no? Pero now as we realize, as we understand na ang bawat tao pala ay gano'n kaimportante sa Panginoong Diyos. No matter minsan nga mababasa mo dun, ba't nandito si Bathsheba? Ba't nandito si Tamar? Ba't nandito si Rahab? Eh, ito naman ay mga ano 'to, mga makasalanang tao ito, ba't parang sino dito may katabi kang mukhang makasalanan, 'di ba? O wag na kayong maghanap, tumingin na lang kayo dito sa harapan niyo. But you know what? When we read this scripture, it shows us kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos na yung makasalanang tao ay tulay niyang pilit na inaabot. Maraming beses, I don't know, even me, lumalayo ka sa kanya until the time ikokot ka niya sa isang place na wala ka ng magawa, na pupunta ka at babalik at pupunta ka sa kanya. And that's our God who really is faithful in every life sa makikita natin dito sa genealogy. Nung binabasa ko nga honestly nung binigay itong series na 'to, medyo na ano ako, sabi ko, "Anong halaga nito, papaano ko 'to ipe-preach?" Until I see that is God who is really faithful in the people, especially us as a sinner, na walang exemption, but this is the love na meron siya na para po sa mga tao. Alam mo yung una kong pumasok sa mind ko? Talaga pala may pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, "May pag-asa." Yun, hope, yun. Ano sabi nun? Hope, love, joy, si ano yun ano? Family is love. Yung mga kampus pagka gano'n tawan-tawa na kay Coco Martin 'yan. Pero truly there's a hope, may pag-asa. Huwag na tayong lumayo, tingnan natin yung buhay natin when we accept Christ as Lord and Savior. Madami na ba nabago? Sige, pray lang ulit tayo mabilis, ang bilis lang, feel ko lang mag-pray. Lord, thank you for your message today to all of us, that there's hope. Lord, ano naman yung mga pinagdadaanan namin ngayon, paramdam mo Lord na truly if anyone is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. It's you Lord, you bring us great joy that we are experiencing today, Lord. Lord, ingatan mo 'to, na hindi 'to manakaw ng kaaway at patuloy mong palaguin yung pananampalataya na meron kami. In Jesus' name I pray. Amen and amen. First point na meron po tayo, the birth of Jesus has a historically significance. Napakahalaga po nito sa history po. It means
ang kapanganakan po ng Panginoong Hesukristo ay hindi lang po nangyari lamang or ito po ay istorya lamang. Parang sa Christmas 'di ba, maraming istorya lamang. Totoo ba Santa Claus? Hindi ano, pero laging ang daming gumagawa ng Santa Claus. Pero for us, hindi lang po siya isang istorya na kung ano lamang nangyari, but it's a true history that Jesus in the Old Testament is there and now in us. The birth of Jesus is important. It divided the history before and after Jesus. Kung titingnan natin the history before and after Jesus, parang sabi nga ng iba, yung Old Testament hindi siya kasama ng New Testament. Pero dito makikita natin, ang bawat panahon, bawat oras, ito'y kasama pala na nandun ang ating Panginoong Diyos. It means that our God is Alpha and Omega. About 100 prophecy, marami pong propesiya na sinabi darating ang Misaya, darating ang hari ng mga hari, siya mamumuno ng ano, that He will bless the nation through the lineage of Abraham. Na sa lineage din ni David, doon lalabas ang hari na magkakari magpakailanman. And truly, the prophecy fulfilled. It means the birth of Jesus is also believed to have fulfilled many Old Testament which establish Jesus as the Messiah. Yung history po na bago po maging na ano, ito po yung pinapakita na truly na si Jesus po ay Messiah. In Abraham time, in Isaiah time, in Micah time, there's a lot of prophecy. Sabi po dito, therefore, in Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and hear a son and shall call His name Emmanuel. Even in the Isaiah po nun, isipin natin ilang daang taon po ang nakalipas nung sinabi po ito. But now, it truly happened. Sino po dito, mainipin ka? Yung ngayon pa lang po, pastor, tapusin mo na yan. Dahil naiinip ko na, inaantok ka na. Di ba? Pero you know what? Yung Isaiah, 400 years yung sa Malachi. Ay doon sa maliit. Mark, bagay mo, ay ito si Mark, ito alam mo. Yung Isaiah, ilang years from ano, ang tagal po naghintay niyan. Pero again, it shows na tunay na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang berheng Maria. Galing po sa tao. Isaiah, Micah 5:2. Sabi po ito, but you, O Bethlehem, Ephrata, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth to me one who is to be ruler in Israel, who's coming forth from the old, from of old, from ancient days. So sinasabi dito sa prophecy po that it state that the Messiah will born in Bethlehem. And it truly happened. Di ba nung simbang gabi natin, nananahimik ang lahat, dumating ang anghel at sinabi, isinilang na ang ating tagapagligtas sa Bethlehem. It means truly, it point out that yung history po niya ay tunay po na nangyari. Mahalaga po ito historically, na ito pong Biblia, hindi lang po itong mga istorya. May kakilala ka ba na magaling mag-istorya? Yung drawing? Yung sabi, darating ako dyan. Pero hindi naman dumating. Sino dito na-ghost ka na? Chinat ka, hi, who you? Diba?
Pero you want na tunay na tao, yung mapagkakatiwalaan, it happened in Jesus. A man, 100% man and 100% God. You want to hear the word of God? Nowadays, yung totoo, 'di ba laging may message, ang sabi dun sa message, open-minded ka ba? If you are open-minded to the word of God, it gives us assurance. There's a lot of prophecy na nandito po, but it happened. Uh, in Luke 2, nandun parang inisinad dun na nagkameron ng isang malakihang census na kailangan umuwi ni Joseph at ni Maria sa Bethlehem. Even ganun siya, buntis na po siya at malapit na po siya manganak. Kung titingnan natin, it also happened in the history, in the times of the Roma Empire na namumuno po. Na hindi po ang sinasabi natin dito sa unahan ay haka-haka lang, but it's truly happened. In ano nga ba yung dati kong pini-preach, yung ano, paborito ko yun, yung The Sun Stands Still. Kanino nga ba yun? Kay Joseph? Joshua pala, Joshua. Titignan ko lang kung alam nila, ikaw lang pala ko yan. Si Joshua, 'di ba? Nung malapit na siyang manalo sa laban, tapos sabi niya, "Panginoon, patigilin mo ang araw." Kasi pagka hindi pinatigil ang araw, maaari pang matalo sila dun. Pero dahil maliwanag, malalaban nila. When we look into the ano, baka magkamali naman, astrology, tama ba? Astronomy, ay titignan ko lang kung alam niyo. Hindi parang yung astronomy, 'di ba? May time and moment na talagang tumigil ang araw. That's why parang that's the important of the Bible and even the genealogy of Jesus. Sa history po, significant siya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, sabi ng iba, "Wala na, laos na yan, matagal na yung Bible." Hindi po. Ganun po ito kaimportante po ang Biblia. In this, makikita natin na si Jesus po ay hindi lang hindi lang po siya biglang sumulpot. Meron po siyang pinanggalingan at ang pinanggalingan niya po ay galing po sa isang mahabang ninuno po o line of ninuno. Sabi ko nga po kanina, maaari nagtataka ka bakit ikaw ay parang there's also, yung naano ko rin sa news, parang may dalawang maputing ano, parang foreigner na maputi, tapos nagkaanak sila ng ano, ng itim. So ngayon, nagagalit yung asawa, "Bakit may itim diyan? Nagli ako sa pusit, nagli ako sa hindi po. Pero when it trace, nung nagkameron po ng DNA ano, truly nanggaling po sa kanya yon at sa kanya din 'no. Tapos yung trinace nila po yung kanilang lineage, meron pala talagang pinagmulan na sila po ay Black American also. And same thing dito, si Jesus po ay hindi lang po basta sumulpot, but ito po ay may pinanggalingan. Historically, it is significant that Jesus' birth is rooted in history. Yung ninuno ng Panginoon, there's a sense of identity that even the prophecy in Abraham that he will bless all nation, ito po'y nangyari sa katauhan ni Jesucristo. Even in the time of David, sabi doon, magkakameron ka ng anak at ang anak mo ay mamumuno magpakailanman. Yes, nagkameron po ng Solomon, nagkameron po ng magandang ano, paghahari, but it not last long. But this Jesus is our King of all kings, ruler of all nations. And we are blessed because we also have kings of all kings. Moment you hear you surrender your life to Jesus, then in every areas of our life, minsan hindi po tayo perfecto, pero every time we commit to Him, He's truly faithful into our life.
Genealogies are important because people are important and each person are important to God. Yung genealogies po ito po yung mahalaga dahil pinapakita po dito na importante po sa Panginoong Diyos ang bawat tao. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Genesis 22:18 in ASD version, at sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. What if kung hindi sumunod si Abraham? Why? Bakit? Tingnan naman natin buhay ni Abraham. Hindi naman siya perpekto. But when he followed God, truly the blessing in his generation, it happened also. And there's also a promise in the Bible. Sige dito, pagod ka na sumunod sa Panginoong Diyos. Huwag kang bibitaw. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Tuloy lang tayo. Why? It will bless the next generation upon generation that we have. And also, kung ikaw ay mga estudyante, sino yung estudyante dito? Pwede bang pasalamatan mo yung magulang mo kung nandito yung magulang? Thank you. Kasi yung blessing na meron sila, when they go to God, it also affect the young generation na meron tayo. Kaya kung ikaw may anak ka, medyo nawawala ng landas, huwag kang mag-alala po. Diyos ang bahala po sa kanya. At kung ikaw po ay anak na nawawala ng landas ang inyong mga magulang, huwag po mag-alala. Ang Diyos po ay mabuti sa atin. The prophecy state that the Messiah will come from the line of Abraham. It shows that even they are not perfect, but when they follow God, truly, that it has happened po. 700 years ago, itong prophecy pong ito. But now, we are so, parang grateful. The greatest news is already happened. And it is the birth of his son, Jesus. Second point, the birth of Jesus was demonstration of God's sovereignty. Matthew 1:16, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. Truly po na ang Panginoong Diyos po ay ganun siya kasoberano. Ganun siya makapangyarihan. At despite of many na hindi magandang nangyari, again, na-fulfill pa rin po, na ipinangat po ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus is the manifestation of God's sovereignty. Yung kapanganakan po ni Jesus, hindi lang po siya ordinary, hindi lang po isang sanggol ang isinilang, but ito'y pinapakita po kung gaano kasoberano ang ating Panginoong Diyos. Lagi kong tanong, masaya pa ba ang maging Kristiyano? O ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Masaya pa ba? Yes. But hindi po ito smooth. Smooth po ba? Look at the genealogy of Jesus. There's a lot of, marami pong bagay na karumal-dumal po ang nangyari. Maraming bata po in time of Moses pinapatay. Bakit? Para hindi mangyari yung dapat mangyari. Yung din po, di ba? Nung nalaman niya, nung darating yung mga Magi, sabi sabihin mo, hindi po ganun kadali. Even si Mary, nandun din po yung kanyang kadelikaduhan. It's not smooth. Being Christian, hindi po smooth. But one thing I know, God is sovereign. Siya po ang Diyos ng soberano. God is sovereign over evil
and disaster. There's a lot of generation before Jesus came. There's a lot of trial, persecution, disaster, hardship. But God is sovereign that the promised Messiah has arrived. Hindi po madali. Ang dami pong trials. In Abraham time, magkaaway na sila dito ni Sarah. Sabi ni Sarah, "No, magtulugtis pa ba ako? Ano yung pananampalataya mo? Totoo pa ba yan?" Parang Sarah questioning the faith of Abraham. Sino po dito may asawa? Masaya kayong nagsasama. Ba parang, "Di ba di ka tumaas?" May hawak kang baby. Sa estudyante, 'di ba? So, what do I mean? There's a minsan may gano'n lang po na yung faith, ano ba, saan ba tayo, saan but later on pinakita pa rin ng Diyos na kung sa kanya ka kakapit, siya pa rin yung mananaig. And God shows His great provision in time na nasa bundok po sila ng Moriah. At nag-ano po dun, yung parang inianak nila si Isaac, the miracle baby, but in the end, pina-offer pa rin po ni God kay Abraham. Pero ano po yung ano ni Abraham? "Yes, Lord, hindi ganoon kadali nung na-receive ko 'to, pero for you." Sabi mo nga, "For you." "For you, Jesus, willing akong ibigay ito sa'yo." Ano po yung nasa puso natin ngayon? Yan, check mo nga yung heart mo. Anong letter? Letter J, joy or Jesus? Yan. Letter L, lal o Lord? I don't know. Hindi ko po alam, maybe yung finances natin, maybe yung struggle natin, maybe the unforgiveness that we have. The question, are we willing to surrender it to Jesus? The birth of Jesus was the demonstrations of God's sovereignty. One thing I know, when you surrender it to God, papakita niya kung sino sa Diyos na soberano. Hindi perke nangyayari sa iyo ngayon ay masama, ibig sabihin hindi na matutupad yung pangako sa'yo ng Diyos. It means, minsan pinapadaan lang tayo ng Panginoong Diyos diyan, pero in the end, He is a God of sovereign and He will give us the promise na binigay niya sa atin. Tanong, are we willing to wait? 700 years before the fulfillment of the promise. God is sovereign in the outworking of historical event. He is sovereign. And this historical event na nangyari, bago pa yung mga kanta, "Sa para ng simbahan." Di ba parang saya ng Christmas ngayon, ano? Bago pa mangyari itong ano, pero kung titingnan natin yung historically, ang dami pong nangyari. Ako nga na-excite ngayon, ayan, hindi. Sabi nung anak ko, okey lang. Sabi nung anak ko, "Daddy, bakit ba laging New Testament yung pinababasa mo sa amin?" Ngayon gusto na nilang parang ang gustong basahin nung ano, Old Testament. Start na siyang Genesis, ngayon ano na siya, Exodus na siya. So parang meron siya ng mga tanong sa akin, "Daddy, ba, oo nga 'no." Parang ako lagi akong bias ako, eh, pero what do I mean? Let's read the Bible. Bawat parte po ng Biblia parang parang gusto ko lang ano, yung excitement to read the Word of God. And it shows truly the outworking historical, sovereign in the outworking of historical event. Matthew 16:21 in ASND version, mula noon ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya
na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo na mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan at siya'y ipapapatay nila pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. When the time na na-receive ito ng mga disciple niya, "Bakit ka kailangang mamatay? Akala ko ba'y eto na, eto na. Akala ko ikaw na yung hari na magliligtas sa amin. Akala namin ngayon na." Pero look, kailangan niyang dumanas ng paghihirap, kailangan niyang mamatay. There's a process. Ba't kailangan mamatay ni Jesucristo? Para yung ating mga kasalanan ay truly na makuha niya. Siya po ang naging kabayaran sa ating lahat ng kasalanan. That's why Jesus need to die on the cross. But wait, hindi po natapos na namatay lang po si Jesus. After 3 days, ano po nangyari? Nabuhay po ang ating Panginoong Hesus na pinapakita po na siya po ay mas makapangyarihan sa kasalanan na meron. Sige po, palakpakan muna natin Panginoong Diyos. So the question, hahayaan mo ba na ikaw maging talu-talunan lamang ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon? Hahayaan mo ba na maging malungkot ka na lang forever because yung nararanasan mo? O hindi ka pa yung tinatawag na mysterious guy? But look, God overcome all. Sabi doon, nung namatay po siya sa cross, sabi niya, tetelestai. Sabi niya, tapos na ang lahat. Even the Bible, sabi doon, that even the hell cannot overcome us. If you are the son and daughter of God, sino po dito? Son and daughter of God, taas ang kamay. Yan. The gate of Hades will not overcome you. Again, sino po ang soberano? Ang ating pong Panginoong Diyos. Hindi, perke may nangyayaring masama, tapos na po, hindi po. Parang ano po yan, parang palabas na napanood na natin. Lagi ko sinasabi, just like already but not yet. Di ba, pagka nanood ka ng pelikula, si Fernando po, kilala niyo pa ba si Fernando po? Lagi si Fernando po, laging gulpi yun. Pero mananalo po. Later on, panalo pa rin po. Sa una, laging gulpi, pagkatapos panalo pa rin po. Tayo po, ngayon pa lang, dahil God is sovereign, ngayon pa lang, sigurado na po na merong katagumpayan po sa ating po mga sitwasyon. Naniniwala po ba tayo? Can we claim it to Jesus? Lord, thank you. It will happen as we end. The birth of Jesus was anchored in God's grace. God's genealogy is an example how He uses the failings of evil men to accomplish His purposes. Look at Tamar, look at Rahab, look at Bathsheba. Pagkatingnan po natin yung mga buhay po nila. Tamar is a prostitute Tamar is a prostitute. Rahab is a prostitute. Si Tamar po, meron din po siyang parang incest yung ginagawa niya. Si Bathsheba po, yung asawa po ni Uriah, parang doon po binanggit pa sa Bible na siya po ay dating asawa ni Uriah na ngayon ay asawa na ni David na ang anak ay si Solomon. Bakit gano'n? Ba't kailangan ba't kailangan pang ilathala? Di ba parang pagka ang genealogy, pagka gano'n, sino po dito nagpasa ka ng biodata?
'Di ba nagpapasa kang biodata? Do'n po ba sa biodata na ipinasa mo, sinabi mo yung weakness mo? Parang hindi mo sasabihin yung weakness mo. Para ngayon, yung darating na eleksyon, pagka tumayo diyan lahat, sa darating na eleksyon, walang walang tulay, palalagyan natin ng tulay. Wala pong ilog dun, palalagyan din natin ng ilog, palakpakan mo na. 'Di, pinapatawa ko lang po. It's just like that, pagka kailangan mo mag-present, pagka nanliligaw ka to someone, parang hindi mo sinasabi yung iyong ano, yung iyong mga weakness. Or gusto mo na meron ka ng trabaho, tama ba? Pero dito makikita natin kung gaano pinakita din ng Diyos na yung mga pinagdaanan po ng linis ng Panginoong Hesus, ng ating tagapagligtas, hindi po perpekto. Kung titingnan po natin na ito pong lineage na 'to, parang akala natin disqualified na. Some are presumed to be disqualified from such a noble list due to their involvement in a major sinful deeds. Kaya dito parang feeling mo disqualified ka na. Kaya hindi ka makapag-share na, disqualified na ako. Pero hindi po yun ang tinitingnan ng Panginoong Diyos. God promised fulfill true imperfect people, showing He come through sinners and for sinners as promised Savior. Dito po pinakita ng Panginoong Diyos na wala pong disqualified sa Kanya. Pinagmulan niya po ay makasalanang tao at siya po ay para din po sa makasalanang tao. It gives us encouragement na ang promise po ng Panginoong Diyos ay para sa mga merong mga problema. May mga minsan sino dito minsan nagagalit ka pa rin? Minsan nagkakasala ka pa rin? Or minsan nawawala ka pa rin? Or nagwawala ka pa rin? God promised us that we fulfill the employ humans, demonstrating that He come as a promised Savior through and for sinners. Luke 2:14, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan sa lupa para sa mga taong kinalulugdan niya. Itong verse 14 po, sinasaad po dito nung lumabas po yung mga anghel at nagpakita sa mga shepherd, sabi doon, purihin natin ang Panginoong Diyos at ang mga taong kinalulugdan ko at sa mga taong kinalulugdan ko. When we read NIV version, yung kinalulugdan is about favor. Ano po yung ibig sabihin ng favor dito? His grace made available for all, to all humankind through the Savior. Yung grasya po ng Panginoong Diyos, ipinapakita niya dito na available yung kanyang grasya sa lahat. When we say grace, ito po yung unmerited favor. Hindi po tayo karapat dapat. Pero ito po ay ibinigay sa atin po ng Panginoong Jesus. His grace is for all who repent of their sins and trust in Jesus. So among you here, you repent at nagtiwala po tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Then we receive the grace of God. We are a man of favor. We are a man and woman of righteousness. We are saints. We are sinless because of His grace. Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and it is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ang kaligtasan po na meron tayo ay dahil po sa kagalingan po ng Panginoong Diyos at hindi po sa ating mga gawa. So it means, no matter what you have done or no matter what we have done, God's grace may forgive your sins and unite you in Him if you turn from your sins and believe in Him. As I end, Jesus, the Messiah, is the culminations of God's faithfulness throughout the generation. We are all sinners,
but we are saved because of His grace. Tanong, are we qualified to be a messenger of God? Itong Pasko po. Ano ba yung reason ng Pasko? The reason of this Christmas is because our Messiah, our Savior, has been born. Kung you receive Jesus as Lord and Savior, so you are a conqueror, you are victorious, you are a overcomer. Ang inano po sa atin ng Panginoon, ipasa din po natin to sa mga nangangailangan. Can we all stand up? Let us pray. Lord, thank you for your message. So truly, you are God who is sovereign. Your grace is enough for all our weaknesses. And thank you, Lord, that truly you amaze us. I-amaze mo kami, Panginoon, every time we read this Matthew 1, verse 1 to 17. It truly amazes us that this is the story of many people, that you are faithful, God. You are a God who really loves your people. That no matter what, no matter how, yung pinagdadaanan o kung sino man o anuman, Panginoong Diyos, pinapakita mo dito na importante kami para sa inyo. If you are a person today that you are asking, Lord, bigyan mo akong grasya na katulad ng grasya na meron sila. You are asking, Lord, bigyan mo ako, Lord, ng kasiyahan na katulad ng kasiyahan na meron sila. Even now, Lord, I don't know where's my identity. Maaari because of the situation, you feel like your identity is just like you are ordinary, or feeling mo parang disqualified ka na. But the Lord giving us, again, our identity. Our identity o ang ating pong pagkakakilanlan ay hindi po natin pwedeng makita sa sitwasyon na meron po natin ngayon. Or kung sino tayo. But yung identity natin ay ating matatagpuan tanging sa ating Panginoong Jesucristo lang. The question, gusto mo ba itong isurrender sa Kanya ngayon? Lord, truly, nandito kami, Panginoon. Isinusuko na namin yung aming mga identity. Maybe we have a fake identity na pagka masaya kami, pagka ito yung meron kami. But now, Lord, we pray that yung joy, yung hope, yung significant na meron kami is only we can found only you, Jesus. Lord, today, Lord, it's you, Lord, our King of Kings, our ruler of nations. But first and foremost, Lord, dalangin namin na ikaw yung maging Lord ng aming mga buhay. At nga, kung sinasabi mo na gusto mo na siya yung maghari sa iyong buhay, can you raise your hand to the Lord? Or thank you, you see every hand saying that you are our Lord and our Savior. I pray for today, Lord, that you will help us, that you are our King over our sins. You are our King over our finances. You are our King over our relationship. You are our King in our health. Lord, thank you that you are giving a new identity. You are the Lord also that nagbibigay sa amin ng kalakasan. Na kalakasan namin, Panginoon, na nag-o-overflow. Sabi mo nga, ang tubig na umaalon na hindi nauubos ay tanging lang namin makukuha. Lord, let your Holy Spirit be upon this place. Saturate us, Lord. Remove any infirmities. Remove any heartache, Lord. Remove any doubt. But today, Lord, we are here trusting on you alone. Truly that you are a God who will provide everything that we need. Truly you are a God who can overcome everything
hardship, financial issue. Lord, thank you. Lord, thank you for you show us that there's a significance in the history na ginawa mo, Panginoon. That we claim also, if every people, Lord, na nasa genealogy mo ay mahalaga, there's assurance also na kami mahalaga din. That's why as your son and daughter, we claim this great joy that coming from you, Lord. We are here, Lord, to glorify your name in the Most High. Again, Lord, give us your grace. You said to your word that your grace is enough in our weaknesses. Lord, thank you. Thank you for giving us this assurance that in you alone, you are enough in us. Lord, thank you also that the long wait is over. That this Jesus Christ, the King of Kings, the ruler of nation, has been born. And all of us, if we allow you as a King of Kings, ruler of nation, the one who is our boss, the one who is our master, it is you, Lord, who will make things possible into our life. Lord, you are sovereign. We want to worship you. We want to honor you all our life. In Jesus' name. Can we sing this song to the Lord? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon.